Kababayan, eto yung sunod. Kanina, mga kababayan, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito mga kababayan, wag po kayong wag po kayong magtaka at maguluhan. Bakit Kent? Ano 'yan? Ito po 'yan, mga kababayan. Ano ba ang sabi ni Boying Rimulya? Mga kababayan, ano ba ang sabi ni Boying Rimulya? Ang sabi ni Boying, mga kababayan, ay, pakinggan nyo pakinggan nyo, sabi ni Boying. Yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sapinan na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV na Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Ayan narinig nyo mga kababayan, sabi ni Boying, sana walang tinagong CCTV footage. Ngunit mga kababayan, eto na nga ang masakit. Nawala na nga ang CCTV footage dun sa kaganapan ng barilan. Putang ina talaga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan nawala na nga. Ito, tignan natin Hindi po ito fake news. DZRH po ito. Ito mga kababayan. DZRH nakalagay. No CCTV footage capturing USAA Marines during Senate shooting. Ito na Wala daw CCTV footage captured USAA Marines during Senate shooting. Kita nyo? Sabi sa DZRH News, wala daw CCTV footage. Putang ina, kakasabi lang ni Ablasa kay Loren Legarda na nakunan ang naturang incident ng pamamaril. Narinig nyo naman sabi doon ni Ablasa kay Loren Legarda, ma'am, nakuhaanan po ng footage po ng CCTV yung kaganapan ng putukan. Anong sabi ni Jinggoy? Itago nyo yung CCTV. Tapos ngayon, sabi ng DZRH News, wala kaming mahanap na kuha ng mga galaw ng USAA. Ayan na nga mga kababayan. Office of Sergeant at Arms ng Senado, wala kaming mahanap na kuha ng mga galaw. The acting head of Office of Senate Sergeant at Arms said, no CCTV footage has been found showing the movement of Senate security personnel and the Philippine Marines during the shooting incident inside the Senate of the Philippines. May 13, putang ina mga kababayan. Ito na nga yung sinasabing, itago mo yung CCTV footage. Yan na mga kababayan DZRH News yan mga kababayan. Walang makuha na CCTV footage. Mga kababayan, according sa DZRH News. Nako po, wala daw makuhang CCTV footage. So anong gagawin natin dito ngayon? Anong gagawin natin dito ngayon? Sabi ng DZRH, wala na daw video ng insidenteng putukan. Pero mga kababayan, hindi po maloko, hindi maloko ng Senado at kung sino man ang nasa likod ng shooting drama na putang inang yan. Na ang sabi wala daw CCTV footage. Diyan sila nagkakamali. Kasi, bakit mga kababayan? Sir Dibangkilo po, bakit? Kasi yung NBI na kung saan nagkaputukan doon sa USAA na nasa loob ng GSIS building na habang pinadlock ng GSIS staff yung pinto para hindi makalabas si Bato doon at hindi tumagos. Hindi siya lumusot sa GSIS building. Ang NBI nakabarilan doon ni Ablasa, merong video. Meron silang video
na eto na nga mga kababayan, eto sabi ng DZRH News 9 hours ago, wala kaming mahanap na kuha ng mga galaw ng USAA. The acting head of the Office of the Senate Sergeant at Arms said no CCTV footage has been found showing the movement of Senate security personnel and the Philippine Marines during the shooting incident inside the Senate. Wala talaga silang makuha kahit pinatay ang ilaw. Pero alam ko kahit papatayin mo yung ilaw, naka-night vision yan eh. Pag itim ang video, ibig sabihin, ang mga tao niyan puti. Kasi may night vision yan. Si Aplasa ba or Aplaska? So ngayon mga kababayan, eto na. Hindi nila matakasan mga kababayan kasi itong NBI, may video sila. Habang nasa operasyon na nagputukan. Patay ka din na. Akala ninyo makakalusot na kayo. Akala ninyo mabubura na ninyo. O eto, mga kababayan. Mismo may camera ang taga-NBI. May video ang NBI sa operasyon nila. Yan ang mali. Walang video daw, walang nakuhang video. Ang NBI may mga camera. Ayan, may video ang NBI. Kaya talo kayo sa kasinungalingan ninyo. Sasabihin ninyo, walang kuhang CCTV, walang nangyayari. Kumpleto ang NBI, bawat isa sa kanila may video. Ayan, pumuputok-putok na daw. Ayan yung video. Paano nyo ngayon yung ano? May kuha ang NBI kasi may mga body camera yan sila. Kasi baka makapunta nyo ano. JB, alis ka muna dyan sa bahay. Makapunta rin yung mga NBI. Di ba? Baka puntirahin daw yung NBI. Ayun. Yan ang mali. Buburahin pa ninyo Diba? Kayo mismo pinaputokan, sir? Oo. Si Ablasca mismo. Si Ablasca mismo ang unang nagpaputok, sabi ng taga-NBI. Kaya nagpaputok din sila. At which is inamin ni Ablasca na siya ang unang nagpaputok kasi nasa rules daw ng PNP yan na kapag may napansin kang kahinahinala or danger, paputukan daw. Putang ina, hindi naman na siya pulis. Kasi security naman siya. Hindi naman na siya PNP, kaya retirado na siya. Yun ngayon, mga kababayan, ang pagkakamali nila. Kumpleto sa ebidensya ang NBI, patay kay diha. Sabi nga ni Boying, paiimbestigahan niya, may sabpina na sana ang CCTV walang mawala, walang burahin. Kasi mismo doon, sasabi ni Ablasca ba, na kuha daw sa CCTV ang pangyayaring putukan. Sabi niya kay Lorin Ligarda, ang sabi ni Jinggoy, itago mo ang CCTV. Patay. Patay talaga si Jinggoy dito. Mukhang makukulong si Jinggoy dyan dahil sa CCTV na yan. Hindi siya makukulong sa flood control. Wala pa proseso pa lang yung flood control. Mukhang dito siya sa CCTV madadali. Ablasca. Mukhang sa CCTV si Jinggoy madali. Hindi sa flood control. Akala siguro nila walang mga media. Inandoon din ang media ng TV5 sa loob mismo ng GSIS building kasama sa mga NBI habang pinaputukan ni Ablasca.
At nag-reply naman putok itong NBI na meron naman sila mga body camera. Patay kayo diha. Oh, tapos naka-video lahat yan. May mga medyang kasama. O sasabihin ninyo, walang pangyayari. Andun yung mga media, naka-live pa nga yung GMA, ABS-CBN, TV5. Umiiyak pa nga yung reporter ng TV5. Ang pangit umiyak eh. Diba? Yung babae. Ayan na. Sabi ko nga sa inyo, naku, maraming madadali sa drama ninyo. Maraming madadali dyan sa drama-drama ninyo. Nako, ito pa si Robin, tinakas pa si Bato. Nako, patay ka din na. Maaaring maharap sa obstruction of justice. Nako. Yan ang sinabi ko talaga. Aplas ka ba o ablas ka? No, aplas ka. No, sorry po sa salita. Hindi ko kasi kilala eh. Ngayon ko lang nalaman na kaibigan nga daw ni kaibigan nga daw ni Bato yan. Kaya daw yan yung ni-request ni Bato na ipasok para saan? Para magtanggol sa kanya. Ngayon nga, may hiling nga si Bato, mga kababayan, na sana ilagay siya sa kustudiya daw, di umano ng PNP. Kapal ng mukha mo. Yung mga pinagpapatay mo na di umanong adik na walang due process, nilagay nyo ba sa PNP bago nyo pinatay? Tangina mo Bato, pag hindi ka sumuko Bato, ang tanging mangyari sa'yo, shoot to kill ka. Dapat ito mga kababayan, pabor ba kayo sa shoot to kill kay Bato? Ako nagtatanong nga mga kababayan, kasi di ba kapag pugante ka, may warrant ka eh. Bakit ka magtago? Dapat kay Bato shoot to kill yan. Para tabla. Dapat kay Bato shoot to kill yan. Pag hindi sumuko, hanapin. Pag hindi magpakita, pag nakita, patayin. Barilin diretso. Para maranasan naman ni Bato kung paano niya pagpapatayin yung mga adik di umano na walang due process. Dapat nga kay Bato shoot to kill yan eh. Nandyan ka na sa Senado, tumakas ka pa. Alam mong may waran ka, tatakas ka. Pati yung nagpatakas kay Bato, dapat idama yan, dalhin na sa dahig yan. May pasabi-sabi pa naman na hindi ako papayag na si Bato ang pumunta doon. Dapat isama niyo ako. Dapat isama yan. Diba? Dapat kay Bato shoot to kill yan, mga kababayan. Diba? Nang maranasan. No? Nang maranasan niya kung paano nila pastangan at tawag doon, brutal na pagpatay itong mga adik di umanong walang due process. Like po tayo mga kababayan. 7,000 na po tayo. Like po tayo dyan. Maraming salamat po. No? Dapat dyan kay Bato mga kababayan, shoot to kill yan eh. Kung ako lang, kung kay Digong yan, shoot to kill na yan. Dapat ganyan mga kababayan. Ano pa itakbo-takbo mo? Ano pa itakas-takas mo? Dapat shoot to kill na yan. Di ba? Ganun naman talaga yun. May warrant ka eh. Kriminal ka. Kasama ka sa crimes against humanity. Anong kaso mo? Pagpatay. Daan-daan, libo-libo. Crimes. Humanity. Dapat ang balik din sa'yo, shoot to kill eh. Kita nyo sa mga batas sa Saudi Arabia, sa batas sa mga Arabo, pag pinatay mo, ang kapalit patay din. Ganun mga kababayan, pugot liig. Dapat ganyan ang gawin kay Bato, shoot to kill. Para hindi na pamarisan. Kasi kapag ganyan mga kababayan, yung immunity ng VIP kay Bato, marami pang mga politikong gagaya dyan na gagawa ng katulad sa kasalanan ni Bato. Tapos ibibibaby na ang laki-laking damulag. Dapat ganun eh. Mga kababayan, dapat i-shoot to kill yung mga ganyan. Walang mga kwenta sa bayan yung mga ganyan. Diyos ko naman, ano bang nagawa niya sa bayan kung hindi puro pahamak? Tignan nyo, napakadaming taong nadadamay. May mga senador na nadadamay kasi dumating lang siya dyan sa Senado. Kung doon yan siya sa bundok nakipaggera sa mga pulis na manghuli sa kanya, edi sana walang madadamay. Diyan ka pa sa Senado tapos itatakas ka pa ng nako. Kaya sa sunod mga kababayan, wag na po kayong bumuto ng mga senador na may mga kaso. Yung mga nakukulong na tapos wag na. Wag na kayong bumuto sa mga ganyan. Tapos higit sa lahat, wag kayong bumuto ng senador na walang degree. Ang hirap. Tapos maging number 1 senador, tapos bobo. Nako. Isa yan sa mga mga kababayan na wag na kayong bumuto, no, sa mga ganyang senador na hindi man lang halos marunong mag-English, potang inang yan. Pag usapang English, nagwo-walk out, puro himas balbas, kain mani, potang inang yan. Tapos ayaw masigawan. Ay nako, putang ina. Yan ang iwasan ninyo mga kababayan. Kailan pa kaya mag-alayasan yan sa Pilipinas yung mga putang inang yan? Pahamak.
Wala na ngang ginawang maganda sa Pilipinas, tumakbo pang politiko, tapos nagdagdag pa sa sakit ng ulo, sinahudan pa ng Pilipino, napagod yung mga Pilipino sa pagtatrabaho para sa tax na ibayad, para sahurin nila, putang ina, wala naman tayong nakukuha ang kapalit, putang inang yan. Diba? Kita nyo mga kababayan, nagpagod tayo, nagtrabaho tayo, nagbayad tayo ng tax, sahurin ng mga politiko kasi magserbisyo daw sa atin. Asan yung serbisyo nila? Sige nga, hindi ba nahihiya yung mga politikong ganyan? Sinahuran ka sa pagod, pawis, luha, sipon, ubo, halak ng mga Pilipino. Tapos putang ina, wala kang isukle. Tapos tinawag mo yung sarili mong public servant, putang ina ka. Saan mo nakuha yung salitang public servant? Tapos yung isa, nasa dahig nagligaliw. Putang inang yan. Sinahuran ka ng kalahating milyon buwan-buwan. May mga bodyguard kang sandamakmak na 300 plus. Tapos nag-duty ka sa dahig. Tang ina mo. Diba? Hindi ka ba nahiya tawagin yung sarili mong public servant kang dipuga ka? Wala ka namang kwenta. Diba? Nako. Mga kababayan. So, yun nga, mga kababayan, yung mahirap dito sa mga nilalang na ito.